Sa video na to, ipapakita ko kung paano mag-DIY travel sa Boracay mula sa pagsakay sa tricycle from Caticlan Airport to Jetty Port hanggang makarating kayo sa hotel nyo sa Boracay Island. Bibigyan ko rin kayo ng idea kung saan nga ba magandang magstay na hotel sa Boracay at ano-ano nga ba ang mga bagong beachfront hotels at restaurant sa Boracay ngayon at ano nga ba ang mga best activities na dapat nyong subukan sa Boracay. This will be your ultimate travel guide in Boracay Island. Welcome to Boracay! Hi Ka-Wonder! So touchdown Caticlan Boracay Airport. Naiya Terminal 2 tayo nang galing and bumiyahe tayo from Manila papunta dito sa may Caticlan ng 1 hour. So ang airlines na nasakyan natin is Royal Air. Actually first time kong masakyan ng Royal Air. Natulog lang ako sa biyahe kasi 6:25 yung biyahe natin and time check na it's already 7:40. Ang agenda mo dito pagdating dito sa may airport, maliit lang yung Caticlan Airport eh. So sa mga nakapunta na dito, alam nyo yan. So baggage claim kapag may i-claim kayo, tapos exit na tayo. So sa video na ito, share ko yung DIY process kung paano pumunta sa Caticlan Airport, papunta sa accommodation or hotel nyo sa may Boracay Island. Kasi para sa mga first timers dyan na pupunta sa Boracay, magkaibang sa island po kasi yung babaabaan nyo ng Caticlan Airport papunta dun sa may Boracay Island. So actually siguro mga 5th time ko na ito sa Boracay. So medyo master na natin. Pero may bago ngayon kasi na isi-share ko sa inyo yung tinatawag nilang iPass. Bali isang bayaran na lang para dun sa mga terminal fee, environmental fee, tsaka boat fee. So sobrang excited ako i-share sa inyo kasi magiging convenient na lahat at isahan na. So share ko yan sa inyo mamaya. So dito yung pilahan ng bayaran ng tricycle kapag magdi-DIY kayo. Ilan kasya sa tricycle na yan? Pwede naman dalawa sir, alis agad yan. Kung tatlo pwede nyo naman apat. 150 pa rin? 75% pa. Okay. So ito yung ticket ng tricycle. 75 isa. So 150 yung dalawa sa isang tricycle. So since dalawa naman kami ni ate ko, so sulit ang bayad sa tricycle. Kasi pag mag-isa ka lang, 150 pa rin yata yung minimum kasi minimum yata nila is 2 packs. Pero makishare na lang kayo sa iba. Pwede naman yun kasi pare-pares naman kayo ng pupuntahan which is dun sa may Caticlan Jetty Port. So ganyan yung tricycle or trike nila dito. So ito yung ating sasakyan. So nakasakay na tayo. Ang oras ay, anong oras na? 8:18. 8:18. So titignan natin kung ilang minutes yung biyahe from airport papunta dun sa Caticlan Jetty Port. Diba? We're here na. Morning sir, dito tayo sir. Municipal ordinance muna tayo sir. May iPass na po kami. iPass kayo sir, doon po. So nakababa tayo ng 8:26. So mga 8 minutes. So dito kayo dediretso kapag nag-avail kayo ng iPass, Boracay iPass. Ito yung bago nilang ano ngayon dito. Actually meron na tayong QR code. Here. Ayan, may QR code na tayo. Papakitaan nyo lang. Hello po. Morning po. May QR code na kayo sir? Here po. Dalawa po. Pwede ko pumahiram yung validate sir? Sige po. So andito tayo sa booth ng iPass dito sa may Caticlan Jetty Port. So ang pagdating nyo dito, ipipresent nyo na lang yung in-avail nyo na QR code. Tapos kukuhanan kayo ng ID. So itong iPass pala, para hindi na kayo pumila doon sa may loob na para sa terminal fee, sa may environmental fee and sa boat fee. So isahan na to, di ba? Yun. Bali po, proceed na po kayo sa entrance para po ma-check yung mga bags nyo. Then, verify ko lang po yung IDs nyo. Then, abangan ko na lang po kayo sa loob. Sige. Thank you. Hi, cute. Gusto mo magpa-picture dyan? So kapag di kayo nag-iPass, yan yung mga babayaran nyo. Meron tayong registration dito for terminal fee, merong babayaran for environmental fee and my boat fee. So ito yung fees nila. Ayan. Ito. Ayan, 300 for terminal fee and
sa environmental is 150, tapos boat fee is 50. Convenient niya kasi hindi na kayo pipila doon at may mag-assist pa sa inyo. Lalo na kapag mahaba yung pila kasi madalas, di ba, maraming turista dito sa may Boracay. So, talagang convenient yung iPass. May separate sila. Hello! Morning po. Same process and QR code po when you're dito. Sige pa, apa. And Ma'am Maria Vanessa. Yes pa. Thank you. Enjoy Boracay po. Thank you po. Tapos dito naman yung boat ticket natin. Ito po yung boat name, seat number. Wow. Thank you. Video kita na. Thank you po. Sanjay. So, yan na yung boat natin. So, time check, it's 8:35. So, dumating tayo dito ng 8:26. So, lahat ng yun, na-process lang natin yung pagbayad ng terminal fee, yung environmental fee, and yung boat fee ng less than 10 minutes. Yun. Sobrang convenient talaga nung bagong system ng Katiklan or Boracay na may iPass na sila, na nabayaran mo na siya doon sa online. Anyways, kapag nag-avail pala kayo ng iPass, meron nga lang convenience fee na actually 35 papunta, tapos 35 ulit pabalik. So, 70 pesos yung convenience fee na babayaran nyo. So, yun yung additional fee na babayaran dun sa total na babayaran nyo. Ang gulo. Basta yun na yun. Sakay na tayo ng boat. Hello po. Ito yung boat natin. So, may mga numbers dyan. Check nyo lang yung boat number nyo kung saan. So, this is 63 and 64. Ayan. So, ingatan nyo yung number nyo kasi i-collect siya bago umalis yung boat. So, time check, it's 8:40 at paalis na tayo dito sa Katiklan Jetty Port. Papunta na tayo ng Boracay Island. So, check natin mamaya kung ilang minutes tayo magta-travel. Look at the water. So clear. Grabe talaga. Touchdown, Boracay Island. So time check tayo, it's 8. Anong oras na ba? 8:50. So mga 10 minutes yung biyahe natin from dun sa Katiklan Jetty Port papunta dito sa may Boracay Island. So wala naman na kayong ibang gagawin dito kundi sumakay sa trike papunta sa accommodation nyo. So ang nakakabighani dito is yung tubig ng tubig ng Boracay. Tignan mo, ang linaw, 'di ba? Habang lalo pag natatamaan ng araw. Paglabas nyo dito sa may Boracay Island na pag from doon sa boat, pwede kayo magpa-picture dito, Boracay. Yan. So turn right kayo pagbaba nyo ng boat para sa commute. Marami namang mga nag-o-offer doon sa pagbaba nyo na magbibigay, I mean yung tawag ito, yung parang private transfer, ganyan. Maganda rin naman sila, pero for me talaga is commute is the best. So dito tayo sasakay. Yan, may mga naghihintay ditong mga trike. Ayun, no? May pila-pila lang. Station 2 po. D-Mall. Ano hotel po? D-Mall lang po. Pwede kayo mag-interest. Wala ba yung commute lang? Yan lang po. Tara. Magkano po dito? 25 lakhs na. Sige po. So dito tayo sasakay. Yan. So nakasakay na kami ng parang, actually dito e-trike Ano bang tawag dito? Parang Egypt pala nila dito sa may Boracay. So ang pamasahe dito is 25. So from dito sa station 2 kasi tayo nakastay. So 25 pesos per person yung pamasahe. Pero may other option kayo. Meron sila ditong parang e-trike na pwede nyong i-rent. I think nasa 100 to 150 yung bayad naman doon. So tayo commuters tayo, pero naghihintay pa ng ibang mga pasahero. Hi Ka-Wonder! So nakababa na tayo ng
E-Jeep. So, 25 pesos yung pamasahe. Sabi sa inyo, may mga ways naman para makatipid dito sa Boracay. Yung mga ganun, kasi, di ba, 25 pesos lang versus yung 100. So, bumaba tayo sa D-Mall. 9 AM tayo umalis doon at nakarating tayo dito, bumaba tayo ng 9:10. So, mga 10 minutes from doon sa doon sa binabaan natin doon, sa may Station 3. So, andito na tayo. Ayan, oh. Wow! Andito tayo sa harap ng D-Mall Station 2. Ayan, oh. D-Mall Station 2, Boracay. Yay! Tutawid tayo. Uy, ano yun? Wow! So, ito yung D-Mall dito sa may Station 2. So, naglalakad tayo dito sa may D-Mall ngayon. Ang maganda kasi, yung accommodation natin or yung hotel natin is situated dito sa may gitna ng D-Mall. Ang pangalan niya is Feliz Hotel. So, ipapakita ko naman siya sa inyo mamaya pagdating natin. Mga ilang minutes na lakaran lang to. Siguro mga 3 minutes na lakaran. Ito yung mga open dito sa may D-Mall ngayon. It's, ano oras na ba? 9:10. May mga establishments talaga na close pa kasi maaga pa. Normally, lumalabas yung mga tao before lunch, ganyan. Kaya nag-open din sila ng mga before lunch. Yan, open na yung Coco Mama. Ito parang bago. My crepes. So, morning. Last na punta natin dito sa Boracay is last year, November. So, lumipas ang ilang months. Ano to? Ito yung hotel natin, no? Feliz Hotel, Happy Times. Ayan, no? Breakfast buffet. Meron din pala silang day pass. Marami pang mga close. Ito parang bago to, CNC Seafood Restaurant. Dito sa may D-Mall. Ito, Lemonade. Yan, dyan napapasok yung Pag diniretso nyo to, yan na yung white sand na island dito sa may Boracay. Tapos dito tayo sa left kasi dito yung ating accommodation na Feliz Hotel. Yan na yung Feliz Hotel here in Boracay. Yan yung building nila. So dyan tayo mag-i-stay ng 3 days and 2 nights. Wow, ang syala naman, ang sosyal. Yan, meron din silang all-day dining. And ito yung kanilang lobby. Wow! Hello po. Good morning po. Salamat ate, sir. Ilan po kayo, sir? Dalawa pa. Isa pa pa. Pakalak na dalawa. Morning po. So, habang hindi pa ready yung room natin dito sa may Feliz Hotel, so binigyan tayo ng complimentary free breakfast. Complimentary na nga, free pa. Complimentary breakfast. So, ito yung breakfast nila. Meron silang salad station. Ayan, tapos may mga fruits din sila. And I think this is soup. I don't know what soup is this. Ayan siya. Tapos, egg, ham, rice, egg. And yan. Yan pa yung iba nilang pagkain. So, dito naman yung mga pastry nila. Ayan, meron silang mga pancake, may French toast. Ayan, tapos iba't ibang jam. Hi ka-wonder! So, ang check-in time dito sa my Feliz Hotel is 3 p.m. Kaya, time check tayo, it's only 11 p.m. Ay, 11 a.m. So, pumunta muna tayo dito sa roof deck nila na kung saan nandito yung mga, may mga activities silang pwedeng gawin dito. Ayan o, pwede kayong tumambay dito, maglaro ng kung ano-ano. Meron silang foosball, meron din silang ang beer pong, meron din silang Scrabble, and also pwede kayong uminom-inom dito. Meron sila ditong bar and restaurant. Ang pangalan ng bar and restaurant nila is Buena Vista Bar and Restaurant. So, sa mga susunod na araw, siguro tatambay tayo dito. Tapos dito, maganda kapag may mga kids kayo. Meron silang mga kids clubhouse dito sa Feliz. Ayun, para sa mga bata. Ganda. Pwede sila ditong maglaro-laro. Tapos nasa roof deck tayo ngayon ng Feliz Hotel. So ito yung view natin. Mga buildings. Actually dun sa part na yon. Ayan, sa part na yan. Yan yata yung Bulabog area. Tapos dito sa kabila is yung white sand na
beach ng Boracay. And also dito sa may roof deck ng Feliz Hotel, dito rin located yung kanilang swimming pool. So pakita ko sa inyo. Medyo maaraw ngayon pero ang maganda, medyo mahangin ng konti. So alam mo yun, nababalanse yung init. Ito yung kanilang swimming pool. So maganda dito kasi kita siya overlooking view. So meron tayong sunset view mamaya. Yan yung overlooking view ng white sand. Grabe, ang ganda talaga ng beach ng Boracay. Tapos ito yung kanilang isa pang swimming pool sa ibang side. And yan, pwede kayong tumambay dito. So maganda dito sa gabi. Ngayon medyo maaraw pero maganda pa rin yung view natin. So update ko kayo kapag naka-check-in na tayo sa ating room para i-room tour kayo. Before natin i-start kung saan nga ba tayo nakastay ngayon, i-share ko muna yung map ng Boracay. So yung Boracay Island kasi, separate pa siya doon sa may Caticlan area na kung saan nandun yung airport. Para sa mga first timers, magiging mahalaga ito kasi nga first time nyo para malaman nyo rin. Kapag lumapag kayo sa may Caticlan Airport or sa may Aklan Airport, kailangan nyo pang mag-travel from Caticlan Airport or sa airport papunta dito sa may Boracay Island. So dito sa Boracay may iba't ibang areas. May tinatawag silang Station 1, Station 2, Station 3, New Post, meron ding Bulabog area at meron ding Station 0. So, yun yung mga 6 na major na places na kung saan pwede kayong magstay dito sa may Boracay. So, isa-isahin natin sila. Kung nasaan yung White Beach na pinakasikat dito sa may Boracay, nandun yung Station 1, Station 2, and Station 3. Sa may Station 1, dun yung area na medyo nasa pricier side yung mga hotels doon. Yun ang notion nila kapag nasa Station 1 kayo, medyo parang nasa medyo mahal yung mga accommodation dyan. Pero, ang maganda kasi sa Station 1, medyo tahimik talaga yung area. May mga spots doon na talagang masosolo nyo talaga. Tapos napansin ko doon, nandun yung grotto na sikat na puntahan dito sa may White Sand Beach ng Boracay. And doon sa may Station 1, nandoon yung pinakamalinaw na tubig. For me kasi nagpunta na ako dito ng March, ng July, nagpunta rin ako ng November, tas March, tas ngayon is March pa rin. So, nung November, dun ko nakita yung pinakamagandang spot. I mean, nandun talaga crystal water, talagang blue talaga, tapos napakalinaw, tapos sobrang nasolo ko yung place ng station, yung dun sa area ng yung may coconut, yan, maganda talaga din dun sa may Station 1. Next tayo, mag-proceed naman tayo sa Station 3 naman tayo, before tayo mag-proceed sa Station 2. Yung Station 3 naman, dito malapit yung mismong babaan from Caticlan Jetty Port, tapos pag bumiyahe kayo dito pagbaba nung boat, mas malapit yung Station 3 doon. So yun muna yun, kasi Station 3, Station 2, Station 1, tapos Station 0, parang ganun siya. So ang maganda sa Station 3 naman, sabi nila, ang notion naman nila doon, medyo nasa pasok na budget kapag sa Station 3 kayo. Pero napansin ko sa Station 3, parang medyo konti din yung tao nung November pero hindi ko lang alam ngayong March kasi hindi pa tayo nakapunta doon. Mamaya pupunta pa lang tayo doon. Sa Station 3 naman, ang napansin ko naman sa beach nila, yung buhangin, medyo parang may bato-bato siya ng konti. Hindi siya ganun kapino compared sa Station 2 tsaka sa Station 1. Sa Station 3, medyo nakaangat din yung elevated yung shore niya, tapos bababa ka ng konti. Pero yung tubig, ganun pa rin, clear pa rin. Tapos ang maganda dun sa Station 3 pa rin, maganda rin mag-sunset viewing din doon. So, perfect din yung Station 3 kapag mag-i-stay kayo doon. So, ang napag-stayan ko na doon na hotel is yung Mandarin White Sand Hotel. So, nasa beachfront siya. Tapos, ang maganda doon, katapat niya lang yung, alam mo yung parang docking point or meeting area kapag mga island hopping, ganun. So, accessible talaga siya. Tapos, may katabi pa siyang convenience store. So, okay na okay doon. Tapos, free breakfast pa. Tapos, may sarili din silang swimming pool. And okay naman yung naging stay ko doon and
maintenance service nila. And napakalawak ng room, yun yung naaalala ko doon. Tapos kung gusto nyong i-book yun, book it through Klook and use code WonderJKlook. Or kapag sa Agoda naman, meron tayong 10% discount sa mga hotels. Pwede nyong gamitin yung Agoda code ko na WonderJAgoda for 10% discount. So kayo na lang pumili kasi dalawa naman yan. Kung anong applicable sa inyo or kung saan nyo mas gusto, yun na lang, doon na lang kayo mag-book. Basta make sure na gumamit po kayo ng mga codes kasi alam mo yun, mas makakamura, pangkain na lang yung madi-discount nyo. Proceed naman tayo sa my Station 2. Sa Station 2, parang para sa akin, ito yung pinaka-heart ng Boracay kasi andito talaga lahat. Imagine mo, sa Station 2 nakalocate ang D-Mall. Yung D-Mall, para sa mga hindi pa po nakapunta ng Boracay, yun po yung mall nila dito na kung saan nandito yung mga kainan, mga souvenir shops, mga establishments na kunwari, mga kailangan nyo, meron ding mga ATM machine, merong mga convenience store, meron ding mga McDo, ganyan. Basta malapit lang talaga siya, yung D-Mall, yun yung parang pinaka-sentro. Tapos dito sa may Station 2 naman, okay naman yung Station 2 mula sa Buhangin, Pido naman talaga, same lang sila ng Station 1. Tapos yung tubig, syempre same lang din, na malinaw, ganyan, crystal clear pa rin. Ang medyo cons lang kapag nagstay kayo dito sa may Station 2, since center talaga siya, napakarami talagang tao. Usually, lalo na kapag sunset, mapapansin mo dyan talaga dudumugin. Parang yun yung ano nila, nagiging zombie apocalypse kapag time na ng sunset. Kasi ayun na kapag kamari, galing ka ng ibang lugar, tapos sasabihin mo, D-Mall ka na, doon na sila magsa-sunset viewing. So, talagang nagiging, ano talaga siya, puntahan talaga siya yung sa main Station 2. So, since nandun yung mga kainan, ganyan, so medyo mahal din yung mga presyo ng accommodation or hotels sa Station 2. Sa Station 2, ang try ko na dyan is sa Henan. So, marami kasing Henan dito. Hindi ko lang ma-recall kung ano yung Henan na napagstayan ko. Pero ang alam ko, Station 2 yun. Tapos, ang maganda sa Henan kasi talagang, yun, isa yan sa pinakasikat na accommodation dito sa may Boracay. Mula sa buffet breakfast, sa room nila napakalawak. Yung mga swimming pools nila malalawak din. Tapos talagang maganda yung experience ko sa Henan. Bali yung bayad mo, syempre 5-star siya. Medyo nasa pricier side. Pero masusulit mo rin naman siya. Pero sa Station 2, meron din tayong ibang napagstayan dyan na medyo budget lang. Ilalagay ko na lang yung mga links ng pinagstayan natin sa my description box. Parang nakapagstay ako sa isang room na 1,000 per night. Tapos siguro mga 20 meters away lang siya dun sa may beach front. So pwede na rin yun kapag talagang budget kayo. Normally kasi yung mga ibang travelers, gusto nila parang hindi naman sila masyadong nag-splurge sa accommodation kasi parang pangkain na lang nila kasi nga mas madalas na nasa labas naman sila. So pwede nyo rin i-consider yun. Depende talaga yan sa magiging sa mga type ng travelers. Kung alam mo yun, kung gusto talaga nila is mag-splurge sa hotel or mag-splurge sa activities or mag-splurge sa pagkain, ganyan. Depende talaga yan sa inyo. Bali, binibigyan ko lang kayo ng mga idea na meron din palang mga budget na hotel or accommodation dito sa may Boracay, or meron din yung parang from mid or hanggang sa high range na mga magagastos or mahal na accommodation sa may Boracay. Proceed naman tayo sa may New Coast area. Yung New Coast area, nandyan yung Savo, yung Belmont, yung Fairways, yan, nandun naman yung area na yon. Bali, ang napagstayan ko na is sa Fairways and napagstayan ko din yung Savoy. Yan, parehas naman na okay, pero yung Fairways, mas malaki yung location nila. I mean, yung land area nila kasi meron silang golf course. Pero in terms of experience, parehas naman sa pagkain, nagustuhan ko yung buffet breakfast nila sa may Fairways. Yan, okay din naman doon. Tapos maganda sa Fairways, meron silang mga pa-party, tapos yung parang foam party sa gabi. So maganda yun. Tapos parehas naman yung Savoy tsaka Fairways, okay naman yung kanilang service. Ang New Coast area pala is meron silang sariling beach doon. So dadayuhin nyo siya. Medyo malapit lang naman. Though mas malapit siya sa Savoy tsaka sa Belmont. Pero sa Fairways, meron namang free shuttle papunta doon sa beach. I-request nyo na lang sa concierge o sa reception, ganun, kung gusto nyo pumunta doon. May access kapag nagstay kayo sa may Fairways. So, yung beach naman doon sa may New Coast area, medyo hindi siya kasing pino ng Buhangin dito sa may White
Island or dito sa may White Sand Beach. Pero yung buhangin nila, pwede na rin kasi white sand pa rin. Tapos yung water, malinaw, ganon. So, okay naman. Tapos ang maganda doon, wala gaanong pumupunta doon kasi nga, parang secluded siya. Pero kapag, hindi naman kayo nakastay doon sa mga hotels na nabanggit ko doon sa New Coast, pwede nyo pa rin siyang i-DIY. Though mag-tricycle or mag-i-trike kayo or mag-hire kayo ng mga sasakyan, papunta naman doon. So, separate bayad pa yun, di ba? So, proceed naman tayo sa next area, the Station Zero. Doon sa Station Zero, nandyan yung mga talagang bigatin na hotels dito sa Boracay. Nandyan ang Crimson, nandyan ang Movenpick, nandyan ang Shangri-La Boracay. So, ang napagstayan pa lang natin doon sa Station Zero is yung Movenpick. So, yun yung first na accommodation na natry ko dito sa Boracay nung first time natin. So, grabe doon. Pag talaga, gusto mo talaga ng magandang bakasyon, doon ka magstay. Pero, syempre, kailangan mo rin pag-ipunan kasi medyo nasa higher or pricier side sila. Parang normally parang 15,000 ganyan. 10,000 to, pag 10,000 yata parang medyo mababa na yun. Pero normally ganyan yung presyohan nila per room, per night doon. Pero grabe rin naman, top notch din yung service. And ang maganda doon yung breakfast sa Movenpick. Yan yung pinakamasarap na breakfast na natry ko na dito sa buong stay ko sa Boracay kasi kompleto talaga. Tapos talagang masasarap siya. Tapos pwede ka pang mag-breakfast area doon sa may beachfront na kung saan talagang wow, mapapawaw ka. So, nabanggit ko na rin, may separate beach front din yang mga yan. Magkakasama yung stretch nila. Yung Movenpick, Crimson, tsaka Shangri-La. Na-separate pa siya dun sa may White Island. Tapos separate pa rin siya dun sa may New Coast. So, iba naman yung beach nila. Yung beach naman nila doon, parang same siya sa New Coast. Parang ganun din siya. Pero yun nga lang, mas konti din yung tao doon. Siyempre, hindi naman lahat nakakapag-afford. Tsaka, alam mo yun, yun yung priority. Yung parang magandang accommodation, ganun. So, pag doon kayo, yun naman yung, nandun ng privacy. Tsaka, yung parang maganda rin yung location. And, siyempre, yung value for money is may experience nyo din. Ang downside lang kapag doon kayo nagstay naman, medyo malayo na siya, siguro mga 10 to 15 minutes away na siya from dito sa may Station 2 na medyo sentro na. So, same din dun sa Fairways, mas malapit yun yung sa may New Coast. Siguro mga 10 minutes away lang yun from dito sa may Station 2. So, talagang kailangan yung dayuhin. Next naman is sa may Bulabog area. Yun naman yung kabilang side dito sa may Station 1, 2, 3. So, dun naman medyo tahimik na area. Tapos, upon checking, medyo mas mura talaga yung mga hotels doon compared nyo kapag dito sa may Station 1, 2, and 3 na kung saan nandito yung White Sand Beach. Though white sand din doon, pero yung buhangin niya, pino din, pero hindi siya ganun kasing pino talaga dito sa may White Sand Beach. So, accommodation-wise, sa price naman, medyo mas mura doon. Upon checking sa mga platforms ng hotels na kung saan tayo normally na nagbubook ng accommodation. Though, pwede mo namang lakarin. Actually, kapag hindi ka naman tabad na maglakad, ganun, pwede mo naman kayong magstay doon and maglakad dito sa may mga restaurant ng D-Mall, ganyan, or area ng Station 1, 2, 3. Kasi walking distance din naman siya. Siguro, magkakalakad ka naman siguro 10 to 15 minutes, ganyan. Makakarating ka na dito sa may area ng 1, 2, and 3. So, yan na yung 6 na sikat na locations na kung saan pwede kayong pumili ng accommodation nyo or hotel nyo ng pag-i-stayan dito sa may Boracay Island. So, anyway, ngayon dito tayo nakastay sa Station 2. Ang pangalan ng hotel na pinag-i-stayan natin ngayon is Feliz Hotel. Located ito in the heart of D-Mall. So, nasa center siya ng D-Mall. Accessible dito lahat. Ang nagustuhan ko dito sa may Feliz Hotel, una, nasa sentro siya, nasa Station 2, tapos nasa D-Mall pa siya. So, talagang accessible sa lahat mula pagkain, ATM machine, convenience store. Mga 50 meters away lang siya sa beachfront. May swimming pool, may gym, may free breakfast, meron silang mga live band, and meron ding fire dance sa gabi kapag weekends. And may mga complimentary popcorn sa may roof deck pa nila. Tsaka meron pa silang sunset pool bar. So ngayon naman i-room tour ko kayo dito sa may ating accommodation dito sa may Feliz Hotel. So this is our bedroom. King size to. Bali itong room natin na to is their Premier King room. So dito meron tayong malaking na kama. Ayan o.
Malambot dyan, nakatulog na kami dyan kagabi. Sobrang sarap ng naging tulog namin. Tapos dito meron tayong malaking couch na pwede rin tulugan. Nakatulog na rin ako dyan habang naghihintay. Tapos meron kayo ditong working table. Ayan o, pwede kayong mag-work or pwede kayong uminom ng mga drinks, ganyan. Tapos meron kayong lampshade pa dito. Ang ganda ng aesthetic niya. Tapos dito meron silang flat screen TV. Tapos dito meron silang mini bar. Tapos dito meron silang freezer or fridge. Tapos meron silang safety deposit box. Yan o. Tapos, dito pwede nyong iwan yung mga bagahe nyo. Tapos, dito naman, ayan, meron silang bathrobe and mga sleepers. Yan, ito may malaki pa silang mga cabinets. Actually, dalawa yung cabinet nila. Dyan, tsaka dito. Tapos, kapag kailangan nyo ng flat iron, mag-request lang kayo. Tapos, ito naman yung toilet nila. Napakalawak ng toilet nila. Yan, meron sila ditong water closet with bidet. Tapos, ang maganda pa dyan is, meron tayong telephone, tapos ito naman yung kanilang shower area. Hot and cold and provided na sila ng mga toiletries. So, pwede kayong maligo dyan. Tapos, dito naman yung kanilang sink. Dalawa yung sink nila. Yan o. Tapos, kompleto ng mga toiletries. Tapos, yan yung mirror nila. And, ito naman yung bathtub nila. And, ito naman yung bathtub nila. Ayan o. Pwede pa kayong mag-bath. So, it's our first day here in Boracay and first activity natin dito is mag-a-avail tayo ng #1 party cruise dito sa may Boracay, which is the Red Whale. So, sobrang sikat ng party cruise na yon. Kahit sinong tanungin nyo dito, parang isa yun sa pinakasikat na party cruise. Pag sinabi mong party cruise, Red Whale talaga. So, andito na tayo sa may, ayan, harapan ng Henan Crystal. Dahil papunta na tayo dun sa ating meet-up point, which is dun sa may Station 1, Muni Muni, katabi siya ng Starbucks. So, ang activity na ito is from 1:30 hanggang 6 PM. So, sunset cruise to. So, share ko kung anong mga kaganapan natin dun. And, ayan, malapit naman na tayo. Nakikita ko na yung Starbucks eh. So, today is March 14, 2025. And, alam naman natin kapag pa-summer na or gantong March season, is may lumot talaga yung, ano, naglalakad tayo sa may White Island or White Beach ng Boracay. Pakita ko siya sa inyo. Ayan o, medyo may nakikita kayong mga green kasi medyo lumot season na ngayon. Papakita ko yan sa inyo ng malapitan mamaya. Yan, so nandito na tayo. Starbucks, Muni Muni. Sir, to pa. Hello po. Under one name, sir? Wonder J. Hi, Under. Yes po. Nice to meet you. Nice to meet you po. Video tape na. So, this is our table number po. We are table number 9. Number 9, yeah. Apa. Good for 2. And so may bond silang ilalagay. This is the Red Whale. So habang naglalakad-lakad tayo, andito tayo sa may Station 1. Papakita ko na lang kung ano yung mga nakikita natin para may idea na rin kayo. Nasa Station 1 tayo. Natry ko na dyan kumain sa Nalca. Meron silang unlimited seafood yan eh. May Siomai King. One is Buns Beach Resort. Actually maganda talaga yung ayan, mga location ng mga to kasi nasa beachfront talaga sila. Ayan o. Napansin ko dito sa may Station 1, marami talaga ring puno ng coconut. Ito maganda rin dito. Ayan o, Blackfish. Diyan pala papunta yan. Coffee shop yan eh. Diyan sa aling yan. Ayan o, Blackfish. And this one is Iceberg. So, this is the Astoria Boracay here in Station 1. Yan, kapag normally dito rin nagmi-meet up yung mga nag-island hopping or may mga activity. Last time parang na-try na natin dito, 'di ba? Na ito yung meet up point, Astoria Boracay. Good afternoon. Okay na? Okay, just follow me, ma'am, sir. Thank you. Yan, so papunta na tayo sa yacht. Ayan o, unang tingin natin sa may beach ng Boracay. Ayan na. Matcha flavor ng beach ng Boracay. Sorry. So, lumot season kasi ngayon dito sa may Boracay. So, normal talaga siya na nangyayari. Wow, ayan na yung ating yacht. The Red Whale.
So, ito na yung ating sasakyan. Hello, sir! Hello! Hello po, good afternoon. Good afternoon. Thank you po. Grabe yung... Good afternoon, sir. Under what name, ma'am? Wonder J po. Wonder J. Wonder J. Galing ah. Table 9. Vlogger? Naku. Welcome to Red Whale, sir. Thank you. Table ganyan natin. Hey, Trump, soon sa mga na. Table number 9. Thank you. Hello. Good afternoon. Okay lang po, sir. Dito po tayo sa kita. May nakaupo. Sige po. Thank you po. Hello po. Pinoy po. Hello. One more time, ladies and gentlemen. Hello. Hi. One more time. Hello. Okay, so everyone, welcome to #1 Sunset Party Cruise here in Boracay. My name is Paul and your MC for today. Nice to meet you. Nice to meet you. Alright, guys. And also we have Red Whale staff here at the back. So if you need assistance or you have requests, please do not hesitate to ask them. Let's give them a round of applause. Alright, and our next time, please, where are you from? Parañaques. Dubai. And where are you from? Cebu! Cebu, Philippines. Solo? Okay, our assistant for today is all that. Okay. Okay, next time, please, where are you from? Davao! Okay, our assistant for today is no other than the best of the best, Chanloy! Ay, sorry. Hey! Sorry. Hey, relax. Ready? 1, 2, 3, make some noise! Let's go! So photos, opportunity. Yan ang first part ng ating program after ng introduction ng ating leader. Bye! Snorkeling area. Tas dito yung slide. Okay, sige. Bi-video kita. Tara, akit ka. Ito na yung slide. Ready? 1, 2, 3. Saranghanan sa Rami Civica! Look tayo! Emiya! Oma! Ginawa niya yun. Go! Hi, Commander! Hindi ko na kayo na-update. So, ngayon is nagsa-sunset viewing na tayo. Actually, last part na to. Sorry, hindi ko na kayo talaga na-update kasi grabe, kaya pala ito yung pinaka, alam mo yun, #1 party cruise dito sa may Boracay. Ang daming mga activities na ma-experience mo dito lang sa may Red Whale na sunset cruise. Kwento ko na lang yung mga nangyari ha, kasi tuloy-tuloy yung nangyari. Pagdating natin dito, meron tayong complimentary na banana chips, tapos automatic yan, may drinks kayo. Tapos after nyan is introduction. Tapos sobrang saya ng introduction kasi talagang nakakatawa yung mga
guides nila, ganun. Tapos per table, kamari tayo, table number 9 tayo, meron silang designated na tao or parang staff para mag-assist sa inyo. So yan, siya yung magiging assistant nyo sa buong buong stay nyo. So, grabe talaga. Sobrang babait nila. Ganyan, per table. So, kunwari, may kailangan kayong tubig, ganyan, pwede kayong mag-assist sa kanya, magtanong, ganyan. And after nyan is first, parang pinuntahan natin is sa may snorkeling area. Yung snorkeling area is malapit siya sa part ng mga Crimson, sa Movenpick, and yung area ng yung mga 5-star hotel, mga Shangri-La. So, doon, nag-snorkeling tayo. Tapos, ang maganda pa dyan, kasama pa dito yung slide. Meron silang parang pa-slide na didiretso ka sa dagat. Grabe yung experience na yun. Parang, saya. Though, sobrang safe naman siya kasi nga, naka-life vest naman. Pag di ka marunong lumangoy, mag-life vest ka na lang. Tapos, meron silang Insta360. Tapos, may camera pa sila na phone na kung saan pwede nyo kunin yung mga shots sa inyo, ganyan, mga videos. So, sobrang okay yun. Pati sa baba, merong nag-GoPro Tapos kasama nila lahat yan sa may in-avail nyo. So maganda talaga na merong, madodocument nila. Tapos kasi syempre, hindi naman lahat makaka-afford ng mga action cam, ganun, water sports cam. So talagang maganda na provided na nila yon. Ang saya nung next part na, yung parang nag-warm up na ng mga party, grabe. Only cocktails pala to, maraming mga alak, ganyan, mga cocktails lang naman siya, pero iba-ibang klase, siguro may 6 kinds ng cocktails, pero yung mga beer, mga hard drinks, ganyan, pwede nyong i-order, pero babayaran nyo nga lang. Sa taas tayo, second floor ng yacht na to, grabe, medyo napainom ako ng konti, nakarami na ako, tapos ayun, party, akala ko yun na yung party, hindi pa pala natatapos doon, warm up pa lang daw yun, sabi nung tour leader natin. So after nun is nag-yacht experience tayo. Grabe, talagang kakapit ka talaga kasi talagang ganun. Pwede kang tumalsik pag hindi ka humapit talaga sa yung experience. Pero once ka lang pwedeng maka-experience nung yacht experience, parang kasi syempre para makatry din yung iba. So parang 6 per yacht siya. Tapos may 2 yachts yata sila. Ang next nating ginawa is nag-kayak naman tayo. So kasama na rin yun sa ating binayaran. So yung crystal kayak kasi 'di ba sobrang sikat dito sa may Boracay. So talagang napapawaw talaga ako dun sa binayad mo dito sa may Red Whale. Andun na lahat yung mga experience mo na alam mo yung babayaran mo dun sa na magki-crystal kayak ka ng 300, ganun. Pwede ka nang magpa-picture, pwede na kayong mag-explore, ganyan. Ano yun, parang sulit na rin naman yung binayad mo dito sa may Red Whale. And after nyan is nag-paddleboarding tayo. Ayan, paddleboarding, chill lang, ganyan. Doon pag doon ka sa may White Island, separate pa yung bayad noon. So dito, libre na, kasama na sa binayaran mo. So I think sobrang sulit naman na itong experience na nito. And after nyan, ngayon naririnig nyo sila, ewan ko, iba-iba kasing nationality yung nandito. Merong Korean, taga London, taga Taiwan, taga Dubai, Qatar, taga Philippines, ganyan, tayo Philippines represent, India, ganyan. So time check tayo, it's 5:19. Naghihintay tayo ng sunset. Ayan, medyo yung tama ng araw ngayon nasa atin. Talaga grabe. Hindi ako magsisisi na mangitim dito kasi iba talaga yung experience ko dito sa Boracay. Parang yung Boracay is something na ewan ko, lagi ako nag-i-enjoy or nakakapagpahinga or parang nare-reset talaga kapag dito sa may Boracay. I don't know kung anong meron sa Boracay. Alam mo yun, parang sobrang saya ko talaga. I mean, parang lagi na lang, core memory ko to talaga pag nagbo-Boracay ako. Tapos, ayun, sobrang saya ko pa kasi kasama ko si Ate Van, yung sister ko. First time yun sa Boracay. So, alam mo yun, pina-experience ko rin sa kanya yung gantong vibe dito sa may Boracay. Iba rin kasi talaga. So, I mean, pag naghahanap kayo ng activity dito sa may Boracay, pwede yung i-book tong Red Whale and or any sunset cruise, or any sunset cruise dito sa may Boracay kasi one of a kind experience siya. Hala. Sorry. Medyo tinamaan na talaga ako.
ng cocktails nila. So medyo ano na tayo, medyo sabog na tayo. Tapos ano pa tayo, puyat pa tayo. Imagine 2 AM na ako nakauwi kagabi sa bahay, nag-ayos ako ng gamit. Nagising ako 3 AM, pumunta ng airport. Tapos bumayay tayo dito sa Boracay. Kanina nag-shoot na tayo sa may ano natin, sa accommodation natin. Tapos dumiretso tayo dito ng 1:30, di ba? Pero hindi ako nagsisisi na alam mo yun. Pinili ko yung ganitong buhay na ano, na naging content creator tayo, ganun. Na kung saan gumagawa tayo ng mga travel videos. Ini-explore natin yung mga iba't ibang lugar dito sa may Pilipinas at sa ibang bansa. Siguro ito na talaga yun eh. Ito na yung gusto ko talagang ginagawa eh. Parang nag-a-align lang talaga yung mga ano, mag-a-align lang talaga yung mga bagay-bagay na ano mo, minanifest ko lang dati. Ngayon parang nangyayari na, di ba? Thank you Lord. Thank you din sa inyo kasi alam mo yan, nanonood pa rin kayo sa mga videos natin, ganyan. So thank you talaga, thank you sa lahat-lahat. Thank you sa inyo. Hala, parang maiiyak na ako So update ko kayo sa mga kaganapan pa natin dito. So next part ng ating Red Whale Sunset Party Cruise is the sunset, syempre. Look at this. Look at that. That's for you. Grabe, ang ganda, di ba? Zoom natin. Wow. That is the Boracay sunset na sobrang famous sa buong mundo. Grabe, sobrang ganda. Oh. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, fire ball! That's all, Pilipinas. Happy birthday to you. Happy birthday. Naka-video. Birthday. Yes, that's what happened. Birthday. Good morning mga ka-wonder from Boracay Island in the Philippines. So it's our second day here in Boracay and for today's video ay itutour ko kayo dito sa may White Beach ng Boracay. So andito tayo ngayon sa may Station 2, D-Mall area. Ayan, kasama ko pala yung sister ko. Ayan sa Tivan. First time niya sa Boracay. Anong masasabi mo? Lumot season. Lumot season. Ayan, today is March 15 pala. So pag mga gantong season, lumot season na siya. Ibig sabihin, may mga lumot-lumot na sa shore ng Boracay Beach. So, which is normal talaga nangyayari kapag summer dito sa may Boracay. Mga ibang beaches pa sila dito. May Bulabog, may New Coast, may Puka Beach. Yan. Punta kayo doon sa area na yun. Medyo konti yung lumot doon. So, tara, explore ko kayo para makita nyo rin yung mga beachfront na restaurants, beachfronts na hotels, and iba pang mga establishments dito sa may Boracay Island as of March 2025. Let's go! Buhangin check! Buha tayo. Ayan o. Oh, ito talaga yung binabalik-balikan ko sa Boracay eh. Yung pino nilang buhangin, grabe. Parang malapit na siya sa iodized salt oh. Tingnan nyo, kapag ginaganon mo, parang siya na mismo yung humihiwalay sa sobrang pino niya. Ayan, dito sa may beachfront, pwede kayo, maraming nag-o-offer dito para sailing set, island hopping, mga ganyan, banig. Di ba, magto-tour po kami doon. Thank you. Yan, sa part na to, Red Coconut. Meron silang pa-fire dance every 7 PM and 9 PM. Yan, may mga nagbebenta na rin ng Crocs dito. Ayan, Crocs,
Shawarma Shack. I think bago tong ano na to, area na to. Parang hindi ko pa to nakita dati. Ayan, may mustard siomai and the famous Jonas fruit shake. And then dito na tayo sa may The District. Yan, ang natry ko pa lang dito, hindi pa ako nakapag stay dyan, pero ang natry ko dyan is yung sa may upper house nila na spa. Yan, sulit din yun. And book nyo yun sa Klook. And syempre use my Klook code, WonderJ Klook, para maka-avail ng up to 5% discount. Diba? Naisingit pa natin yun. Ayan sila. Oh, maganda rin naman magstay dito sa may The District kasi meron silang mga ganyan pa day beds overlooking ng dagat ng Boracay. Ito may Japanese. Hakata, Boracay. Tapos, nandito na tayo sa may Henan Crystals. Ayan, napakaraming Henan dito eh. Isa to sa mga pwede nyong pagstayan kasi nasa beachfront talaga siya. Anong pangalan ng pinagstayan? Ayun o. Henan Crystals. Tignan nyo naman oh, kung gaano kaganda talaga. Medyo may ano lang siya, touch of green ngayon. Pero ang ganda pa rin oh. Wow, video mo nga diba? Yung mga ganyan eh. So, extra careful lang kayo kasi may mga coconuts dyan na baka maging kwento kayo. Tapos, dito sa may after Henan Crystal, meron ding mga pasalubong area. And kung gusto nyong may mga bags, iba't iba. Meron akong separate video na ginawa about sa pasalubong eh. And meron din silang Starbucks dito. Maganda dyan sa pinakataas kapag mga sunset. Okay din. And nasa may beachfront tayo pa rin. May Jerry's Grill. Ito, Muni Muni. Ayan, meron din voucher yata yan sa Klook. Check nyo na lang. Tapos use code WonderJ para makapag discount kayo. Ayan o. Best spot for sunset. Here at, ayan, Muni Muni. Oo, Mexican food sila. Ito, parang bago to. Fiesta Souvenir Cafe. Meron silang coffee shop sa taas. Dito, Pamana. Ito, Shore Break Boracay. Ayan yung number nila. Okay to kasi ayan ang ganda nung pag dito ka nakastay. Pagising mo ng umaga, pagbukas mo ng pintuan mo, ito na yung bubungad ka agad oh. Oh, diba? Panis. Ito din, La Fiesta Resort. Maganda rin yung spot nila kasi pag dyan ka nakastay sa may veranda nila. Wow, ito na to agad oh. Ayan oh, look at that. Dito rin yung Muchos. Meron ding ayan, Army, Navy na kainan dito. Ayan oh, Royal Indian Curry House. Thank you. Ito, Aplaya. Ayan o, Aplaya. Parang bago lang. Sa Batangas meron naka-Aplaya. Hindi ko lang sure. Dyan ako nagstay dati. Papasok dyan. Dyan. Papunta dyan. Parang ano lang. Budget lang na hotel. I think mga 1,500 ganun per night. Andito na tayo sa may Muse Hotel Boracay. Ganyan yung kanilang lobby. Ang ganda. Tapos kung nagkikrave kayo ng seafood, yan dito, meron silang ino-offer dyan last time na unlimited seafood. Oo, Nalka. Nasa Station 1 na pala tayo, hindi ko kayo na-update. Station 1 na to, makikita nyo dyan. Ang una is yung Astoria, Boracay, which is yung parang meet up point usually ng mga nagtutours, ganyan, mga cruise. Oo, dyan tayo sumakay din ng ating Red Whale. Dyan ka pupunta. Papunta dun sa port na yun. Ito na yung Astoria, Boracay. Ayan o. Astoria, Boracay. Normally, dito na yung kanilang sinasabi kong pick up point. Or parang division ng Station 2. Dyan, Station 2, dun tayo galing. Papuntang Station 1. Bali, dalawa yung yung sakayan dito. I mean sakayan, yung parang meet up point, isang Station 1, tapos doon Station 3, papunta naman doon. Dito talaga sobrang visible nung mga lumot.
Ayan o, tignan nyo. Dapitan pa natin para lang makita nyo kung anong itsura niya. Actually, ito, alam nyo ba na kapag natunaw to or natuyo, itong lumot na to, ayan o, pag natuyo yan, magiging white sand na siya. Parang ganito na rin siya. So, normal lang naman talaga na meron daw lumot dito. Ayan o. So, dito na tayo sa may Station 1. Alam nyo na Station 1 na kasi ganito. Yan yung landmark nyo din. Meron siyang parang malaking puno dito na shade. So marami ding tumatambay talaga dito kasi mas malamig talaga. Ayan, though yung dun sa likod is private property yata. Kasi meron siyang parang mga fences. Ayan siya, ang lamig. So sabi ko sa inyo, diba? Hindi talaga laging may lumot yung area. Hahanap lang kayo ng spot. Tignan nyo sa spot na to. Sobrang linaw, oh. Ayan, oh. Oh, wala na. Hindi na nga masyadong visible yung lumot, eh. Meron patsi-patsi lang, pero grabe pa rin talaga, oh. Ang linaw ng tubig ng Boracay. Andito lang yung mga lumot. Ayan, lumot na ipon na sila dito. Andito na tayo sa Jones Beach Resort, Boracay, sa may Station 1. And dito, nilinis nila yung lumot. Medyo nakaangat tong Station 1, oh. Tignan nyo. Yan. Lalakad na tayo. Dito pa rin yung mga buildings dito sa may Station 1 na abandoned na siya or parang dinemolish siya dahil sa parang mali yung nila, parang building protocols yata nila na pinaggagawa dati. So nag-shades na ako kasi grabe na yung init ng panahon. Oo, ang liwanag na. Time check, it's 10:10. 10:10. Magbaon din pala kayo ng tubig nyo para, alam yun, lakad-lakad kayo, may tubig pa rin kayo. Or kung gusto nyo naman ng matcha, pwede na kayong dumiretso sa dagat. Ang paboritong matcha ng taon. Ito yung Parao Beach Club. Ganda din ng ng theme nila. Sobrang island vibe. Pwede kayong maglatag-latag diyan. And dito na tayo sa may The Sunnyside Cafe. So natry ko na kumain diyan. Maganda diyan mag-brunch. Masarap din yung food nila pero nasa medyo pricier side siya. Tapos sa tabi niya wala nang establishment. Yan na yung mga na-demolish nung panahon na dati-dati pa. Tapos dito nakikita na natin siguro mga few meters away na lang tayo sa may grotto. Isa rin yan sa spot dito sa may Boracay na sobrang famous. Yan. Nakikita nyo ba? Ayan. Diyan tayo pupunta ngayon. Pero low tide pa naman, eh. Ayun, kaya makakapunta pa tayo dyan. Ito naman, yan yung True Home Hotel and Bistro. Station 1 pa rin tayo, ha. Tapos anong basa dyan? Giko Watercolors. Dito kasi normally parang marami ng demolition na nangyari. Kaya hindi ko rin alam kung yung iba operational ganyan. At yung iba hindi natin alam kung open. Station 1 pa rin tayo. May mga paddle boarding. So dito sa Station 1 may mga gumagawa na ng castle, sand castle. Ayan, makikita nyo yan mamaya matatapos sila. Diba? Dito yan sa may grotto area. Parang bago to dito sa may Station 1, Estacio 1. Ay, show pala. Oo. Ayan. Pala coach. Pero parang maganda rin yung vibe nila. Modern actually. Oo. Modern vibe na siya. Ayan, oh. Favorite ko rin talaga dito sa Station 1. Lalo na kapag hindi lumot season kasi sobrang, dito ko nakita yung talagang crystal clear na tubig ng ng Boracay. Mukhang nililinis nila. Yung part na to, ayun, oh, grabe ang linaw. O, diba? Kahit na lumot season pero maganda pa rin talaga yung kanilang beach. Ganda rin ang vibe ng resort na to dito sa may, ano bang pangalan nito? Nasa may Station 1 pa rin tayo. Sea Wind. Parang may nakita na akong gantong spot, eh. Saan ba to?
Saan ba? Sikihor. Hindi sa Sikihor. Saan ba? I think Camiguin. Hindi. Parang ganyan na ganyan talaga siya. As in. This one is the Los Baños. Ay, Los Indios Bravos. Ayan, itong spot na to. Maganda rin mag-stay dyan kasi beachfront. And malapit na tayo sa Two Seasons. So yung Two Seasons, dyan kayo makakakain ng oyster sisig pala. Oyster sisig and the 4 cheese pizza. Pero make sure na magpa-reserve kayo kasi matagal ang waiting time nila dyan. Dyan. And ito another Henan. Henan. I think this is Henan. Ano ba to? Henan Prime. Ayan, andito na tayo sa may ano bang pangalan ng hotel na to? Nakakain na kami dyan sa taas niyan eh. Hindi yan Ambassador. Anong pangalan dito? Letter D yata. Ako yung ambassador dito po. Oo. Anong pangalan ng... Kilala ko yung may taga-ano niyan. Oo, may-ari? Si Sergio yung pangalan. Ang galing ah. Grabe talaga si Vincent oh. Si Vincent ang local tour guide ng Boracay. Huwag kayo. 10 years old, kumikita na yan ng 200 per day. And kakilala niya pa yung may-ari. Kakilala niya pa yung may-ari ng hotel na yan. Panis. So, bumili tayo ng mangga. And ito yung ating view ngayon. Yan. Grabe oh. Grabe oh. Hindi mo yan everyday makikita. Kung dyan ka lang sa bahay nyo, hanggang TV lang kayo. Hindi mo experience yan. Subok mo na yung piece of air. Demonyo. Tikman natin yung mangga ni ate. Maganda dito sa mangga ni ate. Meron ng kasamang alamang at asin. Oh, kayo na muna. Kain na muna kayo ah. Oh, ah. Yan na. Ayan, focus. Yan o. Sarap yung ginawa na. Alam mo. Sakto lang. Ang ganda ng hotel na to sa may Station 1. I think this is the Lind. Correct niya na lang sa comment section kung yan nga yun. Ganda rin ang spot nila. Ayun o. Kaso hanggang dito, syempre may lumot pa rin. So ngayon naman, pupunta tayo dyan sa beach na yan. So banda dito is the Diniwid Beach na. So kapag gusto nyo ng medyo tahimik, punta kayo dito. Tapos pupunta tayo dun sa spot na yun eh. Ayun, sa spot na yun. Kasi may aesthetic place dyan. Pero Harlan, itong ganda oh. Ganda, Harlan Beach Villa Boracay. Ganda rin. Yan, ito yung dinadaanan natin ngayon. May lumot dito sa may Boracay. So ito, first time ko dito sa may Diniwid Beach talaga. Ganito pala siya. May mga malalaki ring bato. Pero, solo nyo, konti lang tao. Ilan lang kami dito? 1, 2, 3. Mga 4 lang kami. Ganda. First time kong makapunta sa side ng Boracay na to. Okay, so from Diniwid Beach, yan. Yung nakikita nyo. Doon tayo galing. Station 2 and 3. Diyan sila. Ay, Station 2 and 1 pala. Andito na tayo sa area na to. Meron kasing spot dito na magandang pagpicturan. Wow! Alam nyo bang may spot dito sa may Boracay na ganito? Ayun, no? Ganda! Look at that. Sabi sa'yo yung aesthetic, di ba? Ayan, dito sa kanan makikita nyo may mga parang bato-bato, rock formation, ganyan. Tapos may ginawa na silang pavement. Lalakad kayo dito. Thank you. Papunta doon. May parang ano doon, nagkuweba. Ari ng panday ng Niwa. So ang tawag nila dito, mini keyhole. Lambros. No? Ayan. Lambos Point. Ayan. Lambos Point, and ito yung magiging view nyo. Lambos. Ganda rin eh. May mini keyhole nga talaga. Ayun, tingnan nyo. Mini keyhole. Tapos, pwede pa kayong mag-explore dito. Ayan.
I think ito pa lang yung Diniwid Beach. Mali pala yung sinasabi ko. Grabe, ang ganda. Look at this. Nasa Boracay pa ba tayo? Wow. Look at this view. Ganda rin na. So, mali pala yung info ko kanina. So, from dun sa pinasukan pala natin na cave at dito sa kinakatayuan natin, dito pa lang yung Diniwid Beach. Maganda dito. Konti lang yung tao. Pero, ayun din, magaganda rin. Nakadagdag ng vibe yung yan, oh. May mga rock formations, pero doble ingat lang kayo kasi pwede kayong mabagok, ganyan. Pero same pa rin yung buhangin nila dito, maganda. Tapos, di ganun kalumot, tignan mo. Ayan, ayan yung beach nila. Oh, may lumot pa rin naman, pero hindi siya yung ganun kakapal na nandun sa may white beach. Ang ganda din, oh. Oh. Ayun, gabi, super pino ng buhangin. Tapos, ayan, daw may mga naliligo kasi Saturday ngayon, kaya for sure, marami rin talagang turista. Pero, okay din ito na beach dito sa may Boracay. Masasolo mo din, oh. Anong tawag mo dyan? Doon, oh, may mga restaurants din doon, oh. Ayun, oh, ganda rin ng, dito, maligo, oh. Actually, ganun yung ganda na rin, no? Oo. Ayan, oh, may mga restaurant. Itong restaurant na yan, sikat yan dito sa Diniwid, eh. Parang siya lang naman yung restaurant dito. Tapos, pwede kayong tumambay sa mga parang may pa-cave dyan. Pwede kayong maglaro ng volleyball. Yan yung pwede nyo gawin dito. Malamig yung tubig. Ikaw lang yung nakita kong babaeng beach na nakapayong. Ayaw mo. Talaga. Dito tayo sa may Two Seasons. So, famous sila sa kanilang 4 cheese pizza and oyster sisig. Here's the 4 cheese pizza. Manipis lang siya, diba? Sarap. Na. Kasi ba? Okay lang yan. Hindi ka laman sipo. Okay muna. Oyster sisig. Mainit-init pa. Lagi na sa ulog. Hi ka-wonder, so lumabas tayo. Time check, it's already 5:30 in the afternoon kasi manonood tayo ng sunset here in Boracay. Yan na siya, medyo nakikita na namin yung tama ng araw. Yan na yan, palubog na. Nandito tayo sa may D-Mall. Ayan, Little Taj. Ito siya, Indian food. And dito is Epic na yata to. Tapos dito is The Jammers sa tabi natin. Yan o, yung nakikita nyo parang ilaw na yan. That's the sunset. Ngayon naman is papunta tayo ng Station 3. Galing tayo ng D-Mall, Station 2. So ito, Station 2 pa rin actually itong nandito tayo. Yan yung uptown, no. Yan, may nag-fire dance din dyan every night. So dito siguro okay na spot. Pwede na siguro tayo dito. Andyan ang Real Coffee, which is famous sa kanilang calamansi muffin. Yan, may napag-stayan ako dyan dati. Parang 1,000 per night. Diretso lang kayo dyan, pasok lang kayo dyan sa kantong yan. Ngayon, tignan mo, ang dami ng tao kasi magsa-sunset na ready na silang manood ng sunset dito sa may Boracay. Look at that! Grabe talaga yung sunset dito sa Boracay. I must say na number 1 tong sunset sa buong mundo. Grabe talaga, ang ganda. Kahit saan ako pumunta, parang iba pa rin talaga yung sunset sa Boracay. So, libre lang manood ng sunset sa Boracay. So, kapag pumunta kayo dito, don't miss this opportunity na makita. Ayun, nakalubog na actually siya. Ayun, wala na.
Pero ang ganda niya pa rin. Ngayon tuloy natin yung beachfront hotel tour natin at mga establishment. So nandito na tayo sa may bandang Station 2 pa rin to. Pero from Station 2 kumaliwa tayo sa D-Mall. So nandito na tayo sa may, paano babasahin to? Les Solil de Boracay, beachfront pa rin siya. Tapos may mga souvenir shops. Ito na yung De Paris. Meron tayong subscriber dyan dati na pinuntahan natin, tas nagpatato tayo nung unang punta natin dito sa may Boracay. Tayo sa may Mandarin Spa. And anong hotel ba tong isang to? Mandarin Spa pa rin. Marami kasing Mandarin dito sa may Boracay. Kaya baka malito kayo. Parang may 5 yata silang branch. Itong Boracay Mandarin Island Hotel naman siya. And meron silang mga kagaluto. Meron ding KFC. Ayan, naalala ko na. Diyan kami nagstay. Henan Garden. Ayan, papunta dyan. May papasok dyan yung Henan Garden. Tapos ito merong convenience store or convenience store. Princess Kyra Boracay. And dito Bistro Cocina de Boracay. Yes, bossing, madam. Baka gusto nyo pang gumastos. Tapos meron pa silang potato corner. And sa Shakey's pa rin to kasi R&B. Ayun, Shakey's. Kapag nagkikrave kayo ng Shakey's, pwede kayo dito. 1,000 lang po lahat na to. Tapos dito, Ombar. Yan, isa yan sa pinakasikat na party place dito sa may Boracay. Nandito yan sa may Station 2. Malapit lang sa D-Mall. Ayun, ang colorful, di ba? Ayan. Pwede kayong pumarty dyan. Pero never ko pang natry dyan pumunta. Tapos dito, merong shawarma. Pag nagkikrave kayo ng shawarma. Tapos, meron ding mesa. Ayan, mesa is Filipino food ang ino-offer nila. Tapos, another Henan. Sabi sa inyo, di ba, napakaraming Henan dito. Ayan, Henan Regency naman ito. Itong isang to. Ayan, part pa rin ng Henan tong nakikita natin. Parang restaurant nila yan dito. Next restaurant is Hapchan. Hapchan Seafood Restaurant. Ayan, part pa rin to ng Henan Regency. Bali, hanggang dito sila. Ayan, only in-house guests are allowed beyond this point. Tapos, ito, inuman na naman to. Wave Bar and Lounge. Open area sila. And overlooking ng view ng Boracay sunset. Ganda. Actually, dito rin, tambayan din to ng mga Henan. Kasi yan, yung mga daybeds na yan sa Henan yan. Hanggang dito pa sila. Tapos, kung gusto nyo kumain ng chicken, merong peri-peri charcoal chicken papasok dyan. Tapos, this is the Sea Breeze Cafe. Ito naman yung parang dinner buffet ng Henan. Ayan o, may lunch and dinner buffet. Pakita ko yung rates nila. Ayan yung rates nila. The best buffet in the island. Sa lunch buffet, $799. Dinner is $1,099. And kapag weekend is $1,149. Tapos sa tabi ng Sea Breeze, merong mga foreign currency. Ayan, pwede kayong magpalit. Tsaka mga Metrobank na pwede kayong mag-withdraw ng pera. Tapos dito naman na yung Mandarin Bay. Bago tong hotel na to. Tapos marami akong nababasang review na maganda talaga yung service nila. Tapos meron din silang ino-offer na dinner buffet. Ayan. This one is the Mandarin Bay Resort and Spa Boracay, Philippines. You know. So, sabi sa inyo, marami talagang Mandarin. Banda doon, meron pa tayong makikitang isang Mandarin. Tapos, dito naman, Cherry's Grill. Ayan, maganda yung mga pinapakita ko sa inyo para magkaroon na kayo ng reference kung saan kayo kakain, saan kayo mag-stay, na especially nasa beachfront. Tapos, andito na tayo ngayon sa may Chachas na to. Masasarap daw yung mga cocktails nila dito. So kapag naghahanap kayo ng place na parang pang happy hour, dito kayo kumain sa may Chachas or Tumambay. Ayan, sakto pa rin, ganda rin ng view nila. Maraming mga coconuts. Tapos overlooking pa rin ng
beach ng Boracay. Actually, ang alam ko, hindi pa tayo nakakarating sa Station 3. Nasa Station 2 pa rin tayo ngayon. Yan, though medyo maingay na kasi iba't ibang pakulo na sila. May mga live band na kumakanta. So, dito naman is mga souvenir shop. Ano, Rakim Souvenir Shop. Pwede ka na rin dito. Kung gusto mo, tingin-tingin ka muna. Saan? Eh, dito dapat tinap mo ako. Ayan. Nigi-nigi nunus. Nigi-nigi nunus. Inununus. Ayan. Diyan, pwede kayo dyan uminom or mag-chill. Para siyang restaurant na bar. Tapos dito naman, yan, ice flakes. Na-try ko na yung ano nila dito. Mango coconut nila. Masarap. Recommended ko. Ayan o. Ice flakes. Para siyang bingso na coconut and mango. Yan, nandito ulit tayo sa Henan. Dito naman Henan Palm Beach. So marami talagang Henan sabi sa inyo eh. So ganito naman yung kanilang dining area. Diyan actually yung, I think din yung breakfast buffet nila. Or kung hindi man dyan, loob. Pero ito, definitely, this is their dinner buffet. Kasi nag-offer din sila dito ng dinner buffet. Sa Henan Palm Beach. Actually, ito na yung ano, parang boundary ng Station 2. Tapos doon, pag after nyan, Station 3 na. Grabe talaga, every time na magsa-sunset dito sa Boracay, dyan lumalabas yung mga tao dito eh. Mga lokal, mga foreigners, mga bisita, ganyan, or mga, mga turista dito sa Boracay. Ayan, pwede rin kayo magpa-picture sa Sandcastle. Kasi talagang one of the best talaga tong ano, sunset sa Boracay. So, uy, may yaw-yaw oh. Yaw-yaw. Tapos ito na yung famous na La Carmela de Boracay. Institution na yan dito sa Boracay. I think parang mga unang turista ng Boracay dito nagstay. La Carmela de Boracay. Yan na yung ano nila, parang 5-star hotel nila noong dati. Ayan, nandito na pala tayo sa may Station 3. Ayan, ito naman ang vibe sa Station 3 para magka-idea kayo. Ayan, medyo nakaangat yung kanilang shore tapos dagat. Ito yung Station 3. Ito, Boracay, ano ba to? Boracay B Galleria. So para siyang medyo social na souvenir shop. Mga kailangan nyo dito sa beach, pwede nyong bilhin dyan. Tapos nandito pala yung Paris Hilton Senses. Ayan o, medyo nasa ano siya, pasok sa budget pero mahal pa rin kasi nasa 189 makakakain na kayo. 130 mga hot silog nila. Yan na ata yung pinakamurang pagkain. Pero ang ganda rin ng vibe dito, Calypso Beach and Dive. Sensi, the Italian restaurant. Ang ganda ng ilaw nila, no? Iba rin talaga yung effect ng ano, no, pailaw sa vibe. Nakakadagdag talaga siya. Tapos dito, Sea View Boracay. Ayan, mga kainan pa rin. Actually, parang ang daming kainan dito sa may Station 3. And yung mga accommodation panay, parang panay Henan na yung nadaanan natin, no? Tapos siguro mga nasa likod-likod sila yung mga accommodation na iba. Pero ito yung pinapakita ko kasi yung mga nandito sa may beachfront para magka-idea kayo. At syempre hindi matawawala ang pambansang pagkain ng mga nagtitipid, Andox. Pero masarap naman yung pagkain nila para lang magka-idea kayo. Ito yung presyo nila. Ayan o. Meron ka ng isang dokito 94, tapos mag-add ka na lang ng rice muna. Magkano yung rice kaya nila? So siguro sabi mo mga 120, meron ka ng decent food. Ito, Bamboo Beach Resort Bar and Restaurant. Ayan, meron silang ino-offer na eat all you can, 399. Mga Filipino food. Dito naman bilihan ng mga pasalubong. Ayan, pasok tayo dito. Dito na. Hindi pa. Ayan, mga pasalubong. Ayan, para magka-idea kayo. Yung mga pasalubong nila yan, 2 for 180. Yung mga sandal nila, yung mga t-shirt nila, 2 for 180 din. Tapos, yung mga ito, holder. Ayan, this is 50 free name tag. Parang kailangan ko yung ganito, pero medyo masyado naman itong ano,
Para dito sa sa DJI ko kasi naputol yung ganto niya, yung holder niya. Pero I think this is parang hindi kakayanin. Parang hindi siya sobrang stable. Hanap tayo ng mas magandang quality. So, dito naman mga bags. Yan, may tatak siya ng Boracay. So, sobrang mura. 3 for 290. So, less than 100. Meron na kayong t-shirt na pampasalubong.